parehas kong fina-follow 'tong dalawa. Kayo parehas niyong fina-follow 'tong dalawa. Pero yung dalawa nagsisiraan. Might as well kasi may ano pa yan, eh, meron pa silang mga pa-survey, ayan pa-survey. Kanino kayo, kay Team Banat Bay, kay Team Bagong Lipunan? Kung ganyan talagang nangyayari at ayaw niyong tumigil, abay tignan natin kung paano nagsimula, sino nagsimula, at ano ba talaga ang nangyari. Based on my perspective, based sa aking bird's eye view, okay? Sa akin ito. Dahil ito po yung nangyari. Actually, hindi na nga ako nagsalita, eh. Sino ka ba, Jojo, para magsalita? 'Di ba? Toinks, gano'n. Pero indirectly, somehow, kasama ako doon, eh. Kasi minessage ako, 'di ba? Nag-message ang isa sa kanila bago ito nangyari. And I don't know kung ako lang bang minessage o meron pang iba. Okay, ito po yung nangyari. Ito po actually yung nangyari. Yan, kung makikita ninyo kung ano yung RD na yan, okay? Ibig sabihin ng RD na yan, Roy Domingo. So that means, yan eto, walang ano Okay, wait, balik muna ako. Mag-intro muna ako. Okay, intro, prelude tayo, prelude. Etong sinasabi ko, hindi ako para mamili kung kaninong side or kaninong team. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na prior dito sa kanilang awayan ay may nag-message sa akin. Okay? May nag-message. And yun yung pinapakita ko sa inyo. Hindi para i-discredit either si BL or si BB. Okay, BL, BB. Bagong Lipunan, Banat Bay. Kasi, in all honesty, parehas ko naman silang fina-follow, parehas ko silang may tuturing kong kaibigan. Si Banat Bay, once lang kami nag-usap, directly hindi yung once lang kami nagkausap, yung direkta talaga, nagkausap kami sa phone, once lang at yun ay very saglit. But tinuturing ko siyang kaibigan. Si Bagong Lipunan, marami kaming beses nag-usap, but hindi yung usap na yung usapang matindi. Basta lang, kung may favor siya, ganun, lalapit, at meron din akong favor sa kanya. I think that was one time, like for example, nung gusto niyang interviewin si Colin Pipino, ayan, lumapit siya sa akin. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga favor na yun, At nung meron din siyang favor na sabi niya, "Jo, pwede bang magtipon-tipon tayo?" Ito ay nung panahon ni Bantag. I think panahon ni Bantag at panahon ni Tebes nagtipon-tipon kami. Nung panahon ni Bantag, sa channel pa niya mismo, channel ni Bagong Lipunan, sabi niya, "Bakit hindi tayo magtipon-tipon at pag-usapan natin itong ginagawa nila kaila Bantag at Tebes?" Oh, 'di ba? Kahit balikan ninyo yung live ni Bagong Lipunan, ewan ko kung hindi niya binura, nandun kami lahat. Banateros, Boss Dada, andun lahat. Ako ang nag-gather doon sa kanila kasi ako naman ay ang nakakausap nung sila lahat, sila Brothers Travelers, Spencer, VMR, Bisdak, sino pa ba yung mga nandun? Si Boss Dada, si Banat Bay, I was about to invite pero busy daw, so hindi siya nakasama nun. In short, magkakasama tayo, magkakasama tayo. So, yun lang yung prelude ko dyan, yung introduction natin dyan, ha? Si Banat Bay, nakasama natin sa panahon ni Isko. Si Bagong Lipunan, ngayon lang natin nakasama dahil kalaban namin noon, nung panahon ng kampanya. Pero dahil na nagising, nakasama natin ulit. Ang problema, eto na tayo ngayon. So this is not about hindi, dahil nakasama mo na yun si Banat Bay noon pa, kaya diyan ka kumakampi. Hindi, wala akong kakampihan at wala akong kinakampihan. Base lang ito sa nakita ko, and of course magko-comment ako. Kasi ako bilang may observation din ako, hindi porke, 'di ba? Hindi porke nagkakausap tayo ikaw na yung kakampihan na kita, or hindi porke na-appreciate ako ni Banat Bay kakampihan ko na siya. Hindi. Papakita ko sa inyo to, doon tayo magbe-base. Okay? So ito, punta na tayo. Ang haba kasi ng ko. Ang haba ng intro. Ito yung unang ito yung unang message kasi sa akin ni Kaloy Roy. Ayan nasa Japan si Banat Bay dito. Ang sabi niya, ano bang date nito? Anong date nito? December 27. December 27. Ano sabi niya? Nagbago na si Banat Bay. Sabi niya dyan,
Ay teka, bago tayo mapunta dito, i-share ko muna sa inyo yung ano nito, yung live nila na nagkaharap sila Banat Bay at share ko muna yon kasi saka tayo iko-connect natin dito eh. Sa buhay ko naman, doon tayo sa unang, yung sa simpleng argument, paano mo nasabing bayad ako na ngayon bumabanat pa rin ako kay Marcos at kay Romualdez? Anong ebidensya mong bayad ako? Okay. Ganito if you try to look at the channel of So, unang tanong ni Banat Bay, paano mo nasabi na nabayaran ako? Yun yung tanong ni Banat Bay. Ito yung sagot ni Kaloy Roy. Bagong Lipunan. Ano nakalagay doon? Is it nagsabi ba na news? 'Di ba? The reason why I tackle that topic, it's because may nagtanong, 'di ba? May nagtanong na viewers mo. May nagtanong daw na viewers niya. Bakit sila Banat Bay ay ganito na? 'Di ba nagbakasyon kayo, 'di ba? So in-explain ko lang sa kanila and that's my opinion. Do I have to say sorry for my opinion? Nagtanong lang. Asan? I-share ko nga ulit ito. 'Di ba? Ayan Ang sabi mo Bagong Lipunan, nagtanong lang yung viewers ni Banat Bay. Pero bakit yun na yung naging conclusion mo? Ayan yung conclusion mo. Nababasa nyo? Nagbago na si Banat Bay. Kung tanong lang naman yon at kung alam mo na iisa tayo ng laban, bakit? Liitan ko muna at makita nyo yung mukha ko. Ito lang ang tanong ko sa'yo Bagong Lipunan. Nagtanong ang viewer ni Banat Bay, kamo nakapagtataka nga viewer ni Banat Bay sa'yo magtanong. Bakit hindi kay Banat Bay magtanong, di ba? Okay, nagtanong ang viewer ni Banat Bay sa'yo, bakit hindi na bumibira ang Banat Bay na nasa Japan at that time? Ngayon, alam mo na iisa yung laban natin. Bakit ka nag-conclude kaagad na nagbago na si Banat Bay? Hindi ba pwede na bigyan mo ng panahon ang isang tao na patunayan muna kung nagbago na ba talaga? Ora mismo nagtanong yung viewer, nag-conclude ka na agad. Hindi ba pwedeng antayin mo muna yung tao, bumalik ng Pilipinas, antayin mo muna yung tao, matapos yung bakasyon niya, pagbalik ng Pilipinas, kung babanat ba siya o hindi, and then that's the time na somehow questionin mo sana, dito, anong sabi mo? Nagbago na si Banat Bay at pinasigundahan mo pa, nagbingo si Maharlika na may offer sa mga vloggers na kritiko ng BBM admin para manahimik. Nagbingo si Maharlika. Ang tanong, may pinangalanan ba si Maharlika na si Banat Bay ang isa doon? So ang ginawa mo, dahil nagtanong, take note, dahil nagtanong ang viewer ni Banat Bay sa'yo, kinonek mo na kaagad at ang term mo, nagbingo. So, walang definite na pruweba. Pero ang sabi mo, nagbingo na si Maharlika na may offer sa mga vloggers na kritiko ni BBM para manahimik. Kinonek mo, nagtanong lang yung tao. 'Di ba? It's a mere question, sabi mo. Ay pinaglalaban natin yung ginawa kay Ka Eric na nagtanong lang si Ka Eric. Ayaw natin, nagtanong lang. Pero nagtanong lang si Ka Eric, pero ang naging tugon nung Kongreso ay inakusahan na sila doon sa tanong ni Ka Eric. Ngayon, yung kinukundina mo na ginawa ng House, ginagawa mo. Bakit? Nagtanong yung viewer ni Banat Bay. Ngayon, ikaw, yung tanong, naging conclusion na sa'yo na nagbago na si Banat Bay at nagbingo pa nga si Maharlika. Yun ang sinabi mo. Ayan sinend mo sa akin kasi ang sabi ko, bakit mo nasabi? Ngayon, ang sagot ko, kasi sinend mo to bakit hindi ako nagla-live, sabi ni Banat Bay. Ang sagot ko, kung nababasa ninyo. Lakihan natin. Ayan, nababasa naman ninyo siguro kung ano yung sagot ko dyan. Sagot ko, sa tingin ko, hindi yan. Malabong mangyari yan na alis sa Duterte, which is true para sa akin. Kasi ang sinasabi mo, diretsyon yung sinabi ko dito na malabong mangyari yan sa Duterte kasi yun yung gusto mong palabasin sa linya mo na nagbago na si Banat Bay. Kung binabayaran ka or binayaran ka ng mga Marcos para manahimik, edi anti-Duterte na yung labas mo yan. So ang sinagot ko kagad, diretsahan na kasi alam ko na yung tumatakbo sa isip mo Sabi ko, malayong mangyari yan na aalis sa Duterte. So ngayon, dito pa lang yun Bagong Lipunan. Hindi sa kinakampihan ko yung kabila. Dito lang kasi, kaya nanahimik na nga ako
tahimik nga ako kasi gusto kong magkaayos kayo eh. Okay? Gusto kong magkaayos kayo kaya hindi ko nilalabas yung mata. Ayaw kong magsalita kasi kumbaga isa lang naman tayo. Why? Bakit tayo magkakaroon ng division ng ganito? Bakit Jojo? Bakit mo nilabas yan? Usapan nila. Bakit ko nilabas? Binlock ako ni Kaloy Roy. Bakit mo ako ibablock? Wala naman akong kinalaman. Sinagot lang kita na sabi ko, sa tingin ko hindi yan. Malabong mangyari yan na aalis. Pagkatapos nito, nag-live ka na, binanatan mo si Banat Bay. Sinabi ko na nga sa'yo na malabong mangyari yan. Ang tanong, the mere fact na piniem mo muna ako bago ka nag-live, siguro sa isip ko, dalawa. Either gusto mong kunin ang loob ko para sumama sa'yo, or, ano yung isa? Or, iniisip mo kasi na kasama ko si Banat Bay. Kasi syempre, alam ko, nanonood ka din naman kay Banat Bay. Sinasabi ni Banat Bay na adopted Banateros ako, parang ganun. So, kaya mo ako piniem, as far as I believe, kasi isa rin ako sa mga nagko-connect doon sa mga gusto mong interviewin. Or isa rin ako sa kumbaga ina-acknowledge di Banat Bay na parang adopted ng mga Banateros. So parang ang gusto mong ipalabas dito sa akin, gusto mo akong kung hindi man ako kunin para sumama sa iyo ay i-discredit itong si Banat Bay because of just the very mere question ng isang viewer ni Banat Bay na nagtanong sa iyo, nagkaroon ka na ng conclusion na nagbingo na si Maharlika na isa sa mga bayaran ay si Banat Bay, which is unfair, diba? Ngayon, eto, nung ginawa mo to, nanahimik ako, pinalampas ko na lang kasi I'm just really hoping magkaayos kayo. Pero ang hindi ko lang maintindihan, bakit hanggang ngayon hindi kayo nagkakaayos? So iniisip ko, sino kayang may mali? Banat Bay o Bagong Lipunan? So sinubukan kong balikan. Sino bang nag-umpisa? Ito lang kung oobserbahan natin. Nag-umpisa ang Banat after i-message ako ni Bagong Lipunan. After niya i-message ako, sinabi ko na malabo, nag-live siya, binanatan niya si Banat Bay. Kung titignan natin ang reason kung bakit niya binanatan si Banat Bay is because nagbago na si Banat Bay at nagbingo si Maharlika doon sa sinasabi ni Maharlika na may mga vloggers na binayaran ni Marcos. Okay, yun yung kanyang reason. Kasi base doon na siya nag-live. So kung titignan natin, that is the reason kung bakit niya binanatan si Banat Bay dahil nagbago at binayaran ayon sa kanya. So sabi niya hindi siya magsusorry sa kanyang opinion. Pero yun ang kanyang konklusyon. Okay? Opinion but it's a concluded statement na bayad, nagbago, and then okay lang sana kung nag-stop siya from there. Okay lang sana. Okay, sabihin mo nagbago, binayaran, okay lang. Pero ang tanong, bakit nandamay ng mga kababaihan, ng mga iskonyan? I mean, ano ang point? Ano yung point mo na una, si Banat Bay. Ngayon, dinamay mo yung mga babae. And then, dinamay mo yung iskonyan. May nagsasabi kasi na, okay, may mga nagsasabi na si Banat Bay daw nagmumura at si Bagong Lipunan daw ay hindi. Okay, si Banat Bay daw pangit daw ng bibig at si Bagong Lipunan daw ay hindi. Paano pag may pakita ko sa inyo yung pananalita niya behind the scene? 'Di ba? Hindi lahat ng nakikita nyo sa harap ng kamera ay yun na yun. I am not here to discredit any person, but I just want to tell you, ito yung totoong nangyayari. Ito yung pangyayari. Paano pag may pakita ko sa inyo? Si Banat Bay, kita na natin na nagmumura. O sige, magmumura sa harap ng kamera. Kilala na natin na, di ba nga minsan may mga, di ba si PRRD, nagmumura sa harap ng kamera. In front of national television, worldwide, napapanood yan, nagmumura siya. Pero pag nakita mo in person, minumura ka ba yan? Nagmumura ba yan in person? Hindi, di ba? So, I mean, there is this, a little bit of comparison or ano bang tawag doon? Analogy na hindi lahat, no? Hindi lahat nung nakikita natin sa harap ng camera ay yun na yun. At hindi lahat ng nagmumura ay yun na yun. At hindi lahat ng hindi nagmumura ay yun na yun. Ito, pakita ko sa inyo. Asan na to? Natin na. Okay. I-share ko naman yung ito. Ayan. Ito. Sabi nung isang masugid niyang tagapanood. Masugid niyang tagapanood. At malaki ang ito
Malaki ang utang na loob mo dito, Kaloy Roy. Malaki ang utang na loob mo dito, Bagong Lipunan. Pero anong ginawa mo sa taong 'to? Binastos mo at hindi lang siya, dinamay mo mga babae, dinamay mo mga iskonyan. Kayo yung mga nagsasabi na nasaktan daw sila doon sa sinabi ni Banat Bay na tanso. Kinaklaro yan ni Banat Bay. Hindi kita kinakampihan, Banat Bay, pero nag-observe muna, kita nyo, ngayon nga lang ako nagsalita eh. Kinlaro na yan ni Banat Bay na may pagkakaiba nung tinatawag niyang tanso at sa mga nabudol. Alright? Ang tanso, andyan pa rin sila, naniniwala sila. Doon na akala nila totoo pero peke pa rin 'yon. Kumbaga, akala nila gold yung pangulo na 'yan pero tanso, peke. Kaya therefore, kung naniniwala ka diyan, tanso ka. Pero kung ikaw ay nabudol, okay? Ikaw yung naniwala kay tanso. Tanso, 'yan si BBM. Ikaw ay naniwala noon pero nagising ka, nakita mo yung katotohanan, nagbalik loob ka at itinama mo yung pagkakamali mo. In short, dahil ginoyo ka lang, niloko ka lang, kumbaga sa manliligaw, niloko ka, nagsinungaling. Yung pinangako hindi tinupad. So ikaw ay nabudol. So iba yung tanso, iba yung nabudol. So wag ninyong damdamin pag may sinasabing tanso ka, wag ninyong i-absorb na ikaw 'yun. Kumbaga, alam mo 'yun, bakit mo i-claim na ikaw yung sinabihang tanso kung hindi naman ikaw yun. Yun yung point doon. Pero ito, kaya babalik tayo dito. Yung mga, okay, ulitin ko, yung mga tanso, sila pa rin yung nandun na naniniwala pa rin. Hindi po tayo, hindi po kayo na nabudol. Iba yung nabudol kasi kayong mga nabudol, malugod namin kayong tinatanggap. Tao lang naman tayo nagkakamali. Di ba? Nagkaaway tayo noon. Nagkalaban tayo noon, pero dahil kayo ay somehow naka-realize na mali, nakita ninyo na may mali, na-realize ninyo, malugod kayong tinanggap ng mga tao. Yun yung nabudol at iba yun doon sa natanso or doon sa tanso. Okay, eto, nag-message, malaking utang na loob mo dito, Bagong Lipunan, pero bakit ganun ang pananalita mo sa kanya? Sabi niya, Sir, good morning. Sabi mo naman, good morning. Ano sabi niya? Napanood ko yung live nyo, sir. Parang foul naman kayo doon sa sinabi nyo doon. Kaibigan ko si Mocha at ang Mocha Girls, kaya ba nyo patunayan yan? Ito ay dahil dinamay yung talent ni Banat Bay. 'Di ba? Kung ikaw ay engineer, edukado, 'di ba? Engineer, edukado ka, pero bakit nandamay ka pa ng babae? Ano sabi mo? Kaya nyo bang patunayan? Kasi yan nga, tuloy natin ano pa ba yung sinabi dito? May message ka ng taong ito, anong sinagot mo? Kita ko sa inyo. So sinagot mo, kasama ka ba nila sa Japan? How close kayo na kaibigan? Sabi mo, I'm just saying what others told me. Bumasi ka sa sinabi nung others. 'Di ba, Kaloy? Sabihin na natin may galit ka kay Banat Bay dahil nagbago si Banat Bay. Tapos, ang basehan mo doon kay Banat Bay dahil sa sinabi or tinanong ng viewer. At kung ikaw, iisa ang laban natin, inisip mo yun na hindi ka dapat nang conclude ora mismo, Bagong Lipunan, Kaloy Roy. Di ba tama? Kung alam mong isa ang pinaglalaban at hindi ka pa sure kung nagbago at hindi ka pa sure kung talagang nagbingo at tinanong mo si Maharlika kung kasama ba si Banat Bay dyan, doon kung meron bang patunay yung puting si Maharlika na nagbayad ng mga vloggers at kasama dyan si Banat Bay, hindi ba ano bang dapat na ginagawa mo? Hindi ka nagtanong sa akin. Ang sinabi mo sa akin, nagbago na si Banat Bay at nagbingo na si Maharlika. Not even a question kay Banat Bay. So binira mo si Banat Bay. After that, dinamay mo yung kanyang mga talents. Kung ang sexy nila, dinamay mo na so mga bayaran sila, mga ano sila, mga pokpok, parang ganon. Di ba? How rude yung ganon. Nanahimik ako, hindi ko to nilabas. Tuloy natin. Sabi mo, I'm just saying what others told me about them and my experience while working in Japan. So, ibig sabihin, lahat ng nasa Japan, mga pokpok, ganun. Yun yung nasa utak mo. Okay? It's up to you to believe my opinion or not. So, you mean, dahil opinion mo, yun na yun. Kasi ang term mo lagi, nagbingo eh. Di ba?
nakakatakot yan, bagong lipunan. Kasi yung opinion mo, ginagawa mong konklusyon. Kasi ang konklusyon mo, nagbago na, nagbingo na si Maharlika. Akala ko ba opinion? If it's opinion, bakit may konklusyon ka? And kinokonek mo ang bagay-bagay, kinokonek mo. Sabi mo, okay, dahil nagtanong yung viewer, kinonek mo na yun doon sa sinasabi ni Maharlika na may mga bayarang vloggers. And dito rin, tinanong ka nung itong taong to na malaking utang na loob mo dito, mamaya malalaman natin kung bakit malaking utang na loob niya dito. Dahil sa, kung hindi dahil sa taong ito, hindi mo makakausap si Maharlika. Okay? I-explain ko kung bakit. It's up to you to believe or not. Kita nyo? Anong sinabi niya dyan? Di ba sex vlogger si Mocha? Yan bang sinasabi ninyo na hindi nagmumura? Sige, sabihin nyo. Kayo mismo makabasa niyan. Ang tagal na. Noong araw pa yan. Kung sabihin na natin, okay, naging bold star si Mocha. Ang tagal na. After niyang maging bold star, okay, sabihin sexy star or bold star, sabihin na natin, okay, sabihin natin given. Very tagal ng past na yon. After nun, anong ginawa niya? Nagserbisyo sa taong bayan. Tumulong siya sa mga OFW. Kagaya mong OFW. Hindi ba dapat i-acknowledge mo din yon? Nagtrabaho siya. Nagbigay siya ng serbisyo sa mga OFWs nung siya ay inappoint ni Duterte. Bakit ini-issue niyo yun? Tanong. Tapos ngayon, yung serbisyo niya yun sa OFW, burado sa'yo. At ang nakatatak lang sa'yo, sex vlogger, si Mocha. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo. Ano yung sinabi niya dyan? Diba sex vlogger si Mocha? Napakasakit niyan. Na tumulong ka sa mga OFWs na kagaya mo, tapos yun lang ang nakatatak sa'yo. Sex vlogger daw si Mocha. Okay? Tuloy pa natin. Ano ba to? Yeah, yun nga akusan niya na bayaran walang maisampal na evidence. Kaya pala ganyan line of thinking mo. Mga talunan. O, sige, tingnan mo. Sinabihan mong talunan yung taong tumulong sa'yo na i-connect ka kay Attorney Glenn Chong. Ako ang nilapitan mo para ma-interview si Attorney Glenn Chong. Dahil nakita mo na ini-interview ko si Attorney Glenn Chong. Ito lang yung tanong bagong lipunan. Di ba, sabi mo nga tropa mo si Maharlika. At si Maharlika, nai-interview niya si Attorney Glenn Chong. O bakit hindi ka sa kanya lumapit? Bakit sa akin ka lumapit? At ako, inilapit kita dito sa taong ito. Dito sa taong kausap mo. At itong taong kausap mo na to, na binastos mo, na sinabihan mong talunan, siya ang naglapit. Siya ang may contact kay Attorney Glenn Chong dahilan upang na-interview mo si Attorney Glenn Chong. Dahilan nung na-interview mo si Attorney Glenn Chong, si Attorney Glenn Chong ang nag-connect sa'yo kay Maharlika. Kaya dyan ka nagkaroon ng connection kay Maharlika. O, di ba? Okay, makikita nyo yan mamaya. Makikita, hindi ako nag-iimbento dito. Tapos, hindi, shortcut kasi ito eh. Ito. So, sumagot naman ito. Sabi niya, bakit totoo naman, di ba? Sino ba naging tanga? Talunan nga. Nanalo kayo. Ano result ngayon? Kasi, tinawag na talunan kasi itong kausap niya, kasama natin sa isko niyan. Sa isko. Okay? So, tinawag niyang talunan ang mga isko, yung sumuporta kay isko. Sabi niya, di kami tanga, trinaydor kami. Si isko, kampin pala, budol na. Di ba? Ano na to eh? It's a pure accusation na itinatanim mo sa iyong mga viewers. Kumbaga kami, nung nabudol kayo, bumalik kayo, tinanggap namin. Lahat ng mga pinagsasabi ninyo nung panahon ng kampanya, laban sa amin, kinalimutan namin. Pero ikaw, bagong lipunan, binabalik mo pa rin yung mga inaakusan ninyo kay isko or yung ano yung tingin nyo kay isko noon hanggang ngayon, yun pa rin ang tingin ninyo. Samantalang kami, yung mga pinagsasabi ninyo, yung mga ano ninyo, kumbaga, kung bakit marami kayong mga nauto na magbuboto kay PBBM, kinalimutan namin lahat. Pero ikaw, eto, binabalik mo pa rin at nasa kukote mo pa rin. Tanga kasi naniwala ka. Kayong tanga, mga Iskonians. Tagal ko na tong nabasa, bagong lipunan, na nahimik na nga ako. Sinabi ko nga, magkaayos kayo eh. Pero yung ganitong bibig mo, ganitong bunganga mo, bagong lipunan, is unforgivable eh. Gusto mong impalabas na si Banat Bay nagmumura, marumi yung bibig. Anong tawag sa'yo?
sex vlogger at kung ano-ano pang akusa mo. May kapatid ka ba na babae? Sabi, wow sir, sana sir bantay din sa buka ng bibig mo. Wala ka ba kapatid na babae? Sabi nitong pinagkakautangan mo ng loob. Tapos, ang sagot mo, anong connect? Alam mo kung anong connect kung nag-iisip ka? Dapat maghunos dili ka, maghinay-hinay ka kasi hindi po bilog ang mundo eh. Hindi po isa yung araw. One day, baka ito ay gawin din sa kapatid mong babae. Kaya ka tinanong kung meron ka bang kapatid na babae? Konting respeto naman sa mga kababaihan. Huwag mong i-judge na ang lahat ng nasa Japan ay mga bayaran or mga sex workers, 'di ba? Hindi porke nagtrabaho ka ng engineer sa Japan, tapos titingnan mo na lang yung mga kababaihang Pilipino doon na mga sex workers dahil sabi mo experience mo at dahil sinabi ng others. And does that give you the license to judge na itong mga kababaihan natin? 'Di ba? Sabi mo anong connect, yun yung connect. Oh, tapos ito probability, ito yung mga term mo kasi. Sabi kasi niya, may nagsabi lang sa'yo tapos husgan na kagad. Tapos yung term mo, okay, the probability na magbingo ako dyan is high. Probability. Kung sinasabi mong probability goes with evidence. Okay? Dapat, kung meron kang sinasabing probability, meron kang prior evidence to get to the point na meron kang high probability. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, nagbingo si Marlica. Wala namang may pakita si Marlica na may banat bay na pangalan doon na bayaran. Ano yung evidence doon sa probability is high na sinasabi mo, 'di ba? Kasi may nagsabi, tapos tinanong mo, iskonyan ka ba? Andun na tayo sa labeling, nandito ka na sa labeling. Oo, di ako tanso tulad mo. Mukhang ikaw pa nga ang bayaran. Ngayon, tatanungin, bakit malaki yung utang na loob dyan? Kasi, anong sabi niya dyan, September 22. Ngayon alam nyo na kung sino ang pinagkakautangan niya ng loob. Yan. Si Dangsky. Sabi niya, Jo, lumapit sa akin si Bagong Lipunan. Jo, sinong contact para ma-interview si Atty. Glenchong? Bakit di ka lumapit kay Marlica? Bakit hindi ka kay Marlica nagtanong? Bakit sa akin? Kasi nakita mong na-interview ko si Atty. Glenchong ng ilang beses. Ilang beses din na-interview ni Marlica si Atty. Glenchong. So bakit hindi ka siya lumapit? Sa akin ka lumapit, kaya inilapit kita kay Dangsky. Kaya sabi ko, kay Dangsky. Okay? So anong sabi mo? Okay. So, tinanong kita, may contact ba kayo ni Dangsky? Or ipaset ko kung ganon. Madaling araw na yun, 12:58. Tapos sabi mo, wala. Pwede naman set Sunday lunchtime sana. Kita nyo? Ayan Sige, sabihin ko. May evidence ako. Ito, yung probability is high. Yung sinasabi ko, the probability is high kasi may evidence ako. Hindi mo pwedeng sabihin, bakit? Ano bang mo? Wala ka namang evidence. Ito evidence ko. Yan. Ano pa natin? Yan. Malinaw. Sabi niya, mamayang gabi, 8 Philippine time, 9 a.m. daw. Okay, sinong kasama? Ikaw lang, kako. Pa-confirm. Okay ba 9 p.m.? Sorry Joe, may work ako sa araw na to. Di ako pwede. Philippine noon time except Thursday at Friday. As ako. So, ibig sabihin, meron tayong na-establish na good communication, Bagong Lipunan. Kaya, wag naman sanang ganun na, parang ang ginawa mo dito nag-character assassinate ka na dito. So, ano bang sinabi niya dito? So, in short, itong binastos niya na si kapatid na Dangsky, siya yung talagang nag-connect nitong kita nyo naman, hindi mo may tatanggi yan, Roy D. Binaliktad niya, siya yung nag-connect kay Atty. Glenchong kay sa kanya para ma-interview niya. Kausap dito ni kapatid Dangsky si yung kapatid ni Atty. Glenchong. Sabi Ate Dangs yung kay sige. Okay. Hindi yan. Tapos mukhang alanganin ako niyan time na yan. Ibigay ko na lang kay Roy yung Thursday, ako na lang yung Monday 13. Nag-giveaway pa ako sa'yo, Kaloy Roy. Tapos sabi mo, madaling araw yun dito, yun lang. Sabay na lang tayo sa Monday, November 13. Okay, sige, pwede na rin. Anong oras ka daw sa 13? Between 8 a.m. or less than an hour. So, that only proves, Kaloy Roy, wala kang utang na loob. Kahit naman sana papaano, respeto mo naman din yung mga kausap mo. Kahit nasabihin na natin, kumbaga, okay, nagtampo
na yung tao sa'yo dahil binanatan mo si Banat Bay, sinama mo sila Mocha. So dahil si Dangsky, halos kapatid sila ang turingan nila ni Mocha, sabi niya medyo foul ang ano mo dun, ang ang pinakita mo. Ayan, oh, sabi niya napanood ko medyo foul. Dito siya nag-react hindi for Banat-Bay. So anong sagot mo? 'Di ba sex vlogger si ano? Ngayon, next na issue natin diyan. Okay, mapunta naman tayo doon kay Banat-Bay kasi nga may nagsasabi na wala naman daw sinabi si ano, si Kaloy Roy, si Bagong Lipunan na Talyano. Ito pa pala, hindi ko pa pala naipakita. Basta ipakita ko sa inyo yung combo. Ayan, yung kapatid. Confirm yun kay Bagong Lipunan, November 13, 7 PM. Okay, Ate Dangs, ingat po. Ayan, ito pa. Tapos December, ganun. Ito, sumunod ulit, ganun din. Sabi mo dito, I will let you know if my final schedule na ako. Okay, ingat ka kung ganun. Tapos November 2, nag-message ka sa akin, Joe, please ask Attorney Glenn Chong kung game siya magpa-interview tungkol sa MOOE. Sige, ask natin ka kung ganun. Sa Tuesday, Friday, 8 AM till lunch, kahit 30 minutes interview lang next week na. Bakit hindi si Maharlika? Bakit hindi ka kay Maharlika nag-ask, di ba? Ngayon ang bukang bibig mo, Maharlika, 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 Maharlika ang parang tropa mo or parang ano mo. Kung tropa mo pala siya, close kayo, bakit hindi kay Maharlika ka nag-ask na, oy, kaibigang Maharlika, pwede ba ma-interview si Attorney Glenn Chong? Dahil ganito lang yan. Kaya ka nagkaroon ng connection kay Maharlika, okay, magkakasama kayo, pero wala kayong connection talaga. Magkakasama kayo dati. Magkakasama kayo pero hindi kayo magkaano. Na-connect ka lang kay Maharlika because of Attorney Glenn Chong. Paano mo nakausap si Attorney Glenn Chong is because inilapit ka ni Dangsky na binastos mo. Kasi kung totoo ka, somehow isipin mo yun, sabihin mo, pasensya ka na kumag, kahit wag mo nang tawaging ma'am, pasensya ka na kumag, si Banat-Bay kasi, pero pasensya ka na, nadamay tuloy si Mocha, anong kinalaman ni Mocha doon kay Banat-Bay kung nagbago? Ito kasi ang problema sa iyo, Bagong Lipunan. Na-question mo si Banat-Bay na nagbago. Na-question mo at nagbingo si Maharlika ayon sa iyo. Ano ang kinalaman nung kanyang mga talent? Ano yung kinalaman nung mga nangyari nung panahon nung sinabuong kopong-kopong na binabalik mo yung mga Cayetano, dalawang klase ng mga Duterte, may Duterte Cayetano, may Duterte Sara, ano yun? Ano yung relevance? Isa lang nakita ko doon. Gusto mong i-discredit si Banat-Bay na hindi siya DDS, na fake siyang DDS. Samantalang nung kayo, tinanggap kayo ng tao. Nung kayo ay nabudol at nagbago, na-realize, tinanggap kayo. Ngayon, yung kopong-kopong na issue, ibinalik mo. Ano yung connection? Nagtanong ka nga kay Dangsky kamo, anong connect? Pero ikaw, kahit walang connect, kino-connect mo. Ano ang connection nung 19 kopong-kopong na sasabihin, okay, na nagkaroon ng issue si Banat-Bay at Maharlika. Ako kasi nakita ko doon, kasi in-issue na naman ni Bagong Lipunan yung ticket, no. Natural, talent manager ka, okay? Talent manager ka, and at that time, I believe at that time hindi pa nagba-vlog si Banat-Bay. Ang nagba-vlog noon gamit yung channel na yan ay si Mocha. Kasi yung Banat-Bay channel na yan ay Mocha noon, if I'm not mistaken, Mocha Uson or Mocha something ang channel na yan. Napalitan na lang ng Banat-Bay nung si Banat-Bay na ang nagsasalita. Pero at that time, yung sinasabi mo na ganito ganyan, syempre talent niyo yung mga yan eh. So natural, kung ikaw ay talent manager, mag-a-ask ka ng something better na ticket para sa'yo, di ba? So anong doon? Pambubudol na ba ang tawag doon? Kung ikaw ay talent manager, halimbawa ikaw ay artista, hindi ba nagdi-demand ka na ito yung bayad ko, ito yung ano ko? Anong pambubudol doon? The next question there is, ano yung connection doon? Akala ko yung issue mo lang ay nagbago si Banat-Bay, binayaran si Banat-Bay, nagbingo si Maharlika. Pero dinamay mo yung mga kababaihan na sila ay sex vlogger, okay? Yung mga sa Japan, alam mo yung kalakaran sa Japan dahil nagtrabaho ka doon, ikaw ay engineer at yung mga kababaihan sa Japan ay mga ganito ganyan kasi ganun yung dating ng sinasabi mo. Di ba? Napakasaklap nun. Kaya sabi ko, hindi lahat ng hindi nagmumura ay
maayos talaga. At hindi lahat ng nakikita ninyo sa harapan ng kamera ay yun na yun. Okay. Mapunta nga tayo dito sa video na 'to. Kasi ako pwede natin palampasin yun, eh, na sige sabihin na natin, binayaran si Banat Bay, bayad na, nanahimik na, okay pwede pa yun palampasin. Pero yung bastusin mo yung mga kababaihan, kung ikaw ay isang gentleman, kung ikaw ay isang okay, siyempre mga lalaki tayo, eh, 'di ba? Dapat respetuhin natin ang mga kababaihan dahil may nanay tayo, may mga kapatid tayong babae. Hindi mo pwedeng basta i-judge lahat na, "Di ko mo ganito, aba sex vlogger, ganito sa Japan, alam ko yung kalakaran sa Japan, nag-bingo ako, yung probability is high." So hindi na yun pwedeng palampasin, Kaloy-Roy. Ito, tingnan natin 'to kasi may nagsasabi na ano daw, wala daw siyang binanggit na Taliano Gold. Okay. But it did not mention about Okay, yan. Okay. But it did not mention about Taliano Gold. Oo. It just says Marcos Gold. Linawin mo. Magkaiba yung Okay. Taliano Gold sa Marcos Gold. It's so funny. Sige, tuloy natin. So funny. Oo. Yan yung sinasabi, kaya nga niya sinabi, binanggit niya doon sa video na yun daw yung sinasabi. Ikaw na nga nagsabi sa video eh. Sabi mo doon sa video, Saan? sinasabi ng tao, yung Talano Gold at saka yung ano, Oh, cash no. na. No, halatang hindi mo pinanood. Watch your video. Ay, nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Yan yung mahirap eh. Nasa dinami mo ng sinabi, hindi mo na matandaan na sinabi mo yun. Ngayon, yung mga viewers maniniwala na wala kang sinabi. Pero, paano pag may ebidensya? Paano pag may ebidensya? Ano gagawin mo? Ay, nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Ay, nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Gamit ang mathematics, napatunayan natin na may katotohanan pala yung sinabi ni Ginang Imelda Marcos na nakakita talaga siya ng 7,000 tons of gold sa kanilang basement. Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Oh, wala daw siyang sinabi. Ano yan? Aba, gusto niyo ulitin pa natin? Ulitin natin. Kasi wala daw Nako, siyang wala akong sinabi about Taliano. Meron. Ay, nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Gamit ang mathematics, napatunayan natin na may Ginamitan pa ng mathematics. Sorry, hindi marinig kasi yung sound effects ko dito eh. May tawa effects sana yan. Pero ginamitan ng mathematics. katotohanan pala yung sinabi ni Ginang Imelda Marcos na nakakita talaga siya ng 7,000 tons of gold sa kanilang basement. Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Ito kaya yung... Ay, nako. Nanahimik na sana ako eh. Bagong lipunan. Pero ito lang balikan natin yung sinasabi mong Taliano Gold na yan. Taliano Gold. Sige, sabi natin Marcos Gold. 7,000 tons. Oh my God. Napa-English tuloy ako, no? Alam nyo ba yung simpleng bridge natin? Okay? Yung simpleng bridge natin, I think, depende. Kung maliit lang yan, ewan ko kung ilang tons ba yun. Tingnan nga natin para sure tayo. Tingnan natin. Ito kasi yung 7,000 tons na gold daw ni Marcos. Sa totoo lang, marami kasi talaga ang naniwala dito. At I think hanggang ngayon, meron pa rin naniniwala. Ano ba yung bridge sa Pilipinas na moves heaviest load 1,600 ton bridge. Ito okay. Yan, meron akong nakita. 1,600 tons bridge. Malaki na 'yun. Mga dump truck na ang dumadaan doon, mga lahat na mabigat, pinakamalaking 1,600 tons 'yun. Imaginein mo yung 7,000 tons sa ilalim ng bahay ng mga Marcos. Itong heavy bridge na ito, 1,600 tons. Bridge yun, napakahaba din yun. Okay, itiklop mo yung bridge na yun. 1,600 tons pa lang yun. 7,000 tons, gamit yung mathematics, ilagay nyo sa bahay ni Marcos. Ang tanong, kasya kaya? Diyan pa lang maniniwala ka? Sige nga, kahit gamitan natin ng mathematics, kung talaga ka. Pero hindi yun yung issue kasi ang sinabi niya, wala daw siyang sinabing Taliano Gold. Kahit sinabi natin pa-question yung sinabi niya, pero sinabi niya yung Taliano Gold. Kasi the mere fact na eto, yung ginawa niya kay Banat Bay, nagtatanong daw yung viewer ni Banat Bay, pero may conclusion na siya.
Sa kanyang utak may conclusion na siya na nagbingo na si Marlica na si Banat Bay kasama doon sa binayaran. So kahit pa question yung sinabi niya dito na Talyano, may ano yung Talyano kaya ganito. Kahit pa question yon, nasa utak na niya na totoo yon. Sinasabi nilang Talyano Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Talyano Gold? Ano yan? Hindi sa akin yan. Hindi tumawa. Yes. Ganyan. Okay. But it did not mention about Talyano Gold. Oo. It just says Marcos Gold. Linawin mo. Magkaiba yung Okay. Talyano Gold sa Marcos Gold. Oh, Yan yung sinasabi, kaya nga niya sinabi, binanggit niya doon sa video na yun daw yung sinasabi. Ikaw na nga nagsabi sa video eh. Sabi mo doon sa video, Saan? sinasabi ng tao, yung Talyano Gold at saka yung ano, Oh, kasya. no, Yun halatang hindi mo pinanood. Watch your Kasya sa bahay gamit ang mathematics. video. Ay nako, wala akong sinabi about Talyano. Meron. Ay nako, wala akong sinabi about Talyano. Meron. Ay nako, wala akong sinabi about Talyano. Meron. Gamit ang mathematics, napatunayan natin na may katotohanan pala yung sinabi ni Ginang Imelda Marcos na nakakita talaga siya ng 7,000 tons of gold sa kanilang basement. Ito kaya yung sinasabi nilang Talyano Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Talyano Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Talyano Gold? Eto, okay, uulitin ko. I rest my case, kumbaga. Kasi gusto kong tignan din kung ano yung point kung ano yung side ni Banat Bay or kung ano yung mali sa side ni Banat Bay at kung ano yung mali nitong kay Bagong Lipunan. So pagtimbangin mo yun, kasi sabi ko nga parehas naman silang kaibigan natin Parehas naman sila na parehas yung pinaglalaban natin Pagtimbangin natin sa dalawa, pwede nating sabihin na yung pagbanag niya kay Banat Bay, yung akusa niya kay Banat Bay, pwede pa natin palampasin yun. Kasi opinion nga daw niya yun Pero, yung mismong bastusin mo yung taong pinagkakautangan mo ng loob, yung taong nagkaroon ka ng koneksyon doon sa mga taong kasama mo ngayon, Tony Glenchong, Maharlika, ay binastos mo pa at dinamay mo pa ang mga kasamahan porke iskonyan yung taong yon. Dinamay mo ang buong samahan ng mga isko community. Dinamay mo ang samahan ng mga kababaihan at sinabihan mo na ang mga ganun ang dating. Dahil experience mo, dahil nagtrabaho ka sa Japan. Di como talent niya ni Banat Bay, ang mga Mocha Girls at sumasayaw sila na ang sexy nila, ang tingin mo, okay, binubugaw or binebenta ni Banat Bay yung mga yan. Sa tingin mo kung binebenta niya yung mga yan, ganyan pa kaya mga itsura ng mga yan? Hindi lahat ng nakikita mong sexy na halos hubad ay pwede mo na ring sabihin na mga bayarang mga kababaihan. Or hindi lahat na nagpapasexy ay ganun na ang dapat tingin natin dyan. Hindi ba nga iba halos yan, balot na balot. Pero mas marami pang anak kaysa doon sa sinasabi mong Mocha Girls. Wala ngang boyfriend yung mga yan. So ang point ko dito is, bakit mo dinamay yung mga kababaihan, yung mga Iskonyans, yung tao na pinagkautangan mo dinamay mo din ako binlak mo ako. Hindi ko dinamdam yung binlak mo ako dahil gusto mo lang makaiwas. So hinayaan ko na yan. Kumbaga, kung ano yung beef ninyong dalawa ni Banat Bay, hindi ako boto doon. I was expecting na yung pagharap ninyong dalawa kagabi magkakaayos kayo, pero sabi mo never kaming magka yan ni Banat Bay, kamong ganun, dahil iba talaga kami ng hindi ko maintindihan kung ano yun, may dinifferentiate ka ng mga political vloggers, parang ganun, hindi ko maintindihan ano yung mga banat mo. Tignan nga natin, dito na tayo, mapunta na tayo dito. Hindi, iba yung opinion Okay, when you talk about evidence, do you consider that the statement of a witness is a part of testimonial evidence? Wow, kung magtanong parang nasa korte. Yes or nagtawa lang si Sas or no? Yes. Oh, see? So that means, kinonsider ko yung sinabi ninyo as testimonial evidence. So anong evidence na nahanap nyo? Bakit hindi nyo siya kasuhan in the first place? Alam mo naman siguro status ni Ninyo. Sino ba nagsabi? Si Ninyo nga daw. So that's testimonial evidence. Sino si Ninyo? Barzaga, yung Ninyo Barzaga. Ninyo Barzaga. Teka, wait. Ano yung sinabi ni Ninyo? Ano yung sinabi ni Ninyo, Kaloy? Sabi niya na ako
aamin ako na bayad ako, pero kayo banat bay, kailan kaya amin? Kasi they're part of the Iskonian. So, ibig sabihin, si Nino, ina-allege niya si Banat. Yes, Na bayad. that's the point. And I consider the statement of Nino as testimonial evidence. Mm-hmm. So, Ay, Banat, ano? nag-reply ka dun sa Banat ni Nino. Alam nyo ba na si Nino ang background? Pero ito, yung sinasabi ninyo na bayad si Banat Bay, I believe inong panahon ni Duterte. Parang ganun. If I'm not mistaken, ang point ko dito is, hindi yung dito. Kasi gustong i-connect ni Bagong Lipunan na nagbingo nga si Maharlika. Okay? Tapos gusto na may mga binayaran yung Marcos para manahimik. Gusto niyang i-connect yung kabingguhan ni Maharlika daw doon sa sinabi ni Nino. Pero yung nung sinabi ni Nino yun, Nino was pertaining to a different time frame. So bakit mo i-connect yun nung time na yun sa ngayon? Kasi kung talagang nagbingo si Maharlika, meron siyang proof, di ba? Ngayon, ang proof mo is testimonial evidence, which is yung kinokonek mo, yung sinasabi ni Nino. Akala ko ba si Maharlika ang nagbingo? O di pakita ninyo yung kabingguhan ni Maharlika, hindi yung kay Nino. Kasi dito establish ni Banat Bay dito na may sayad si Nino. O say, Na saan hindi evidence kailangan mo? Kwento mo sa Evidence amin. mo? Saan ang The evidence mo? background, siya mismo nagsabi sa akin O see? na may cert. See? Even you, Bagong Lipunan, hindi mo alam na may evidence na pinakita pa mismo ni Nino ang kanyang ID or certificate na siya ay napasok doon sa psychiatrist or psych hospital. Hindi mo alam yun. Kami alam niyon. Alam namin yun kasi nung panahon ng kampanya, pinakita niya yun sa amin. Kayo hindi nyo alam yun. Certificate siya na galing siya sa mental. Eh Siya bakit hindi nagsabi mo, sa akin. saan yun? Ipakita mo sa akin yung sinabi niya mismo. Yung video Sinabi niya sa akin yun eh. ko. Oh, see? I have evidence na may video si Ninyo na sinabi niya yon. Ikaw, may video ka ba na Diba? So it's nonsense. Gusto kong puntahan yung mismo ni Bagong Lipunan. Gusto kong puntahan yung sinabi niya mismo kasi mismong sila SAS binanatan niya eh. I mean, hindi naman binanatan pero parang gusto niyang anuhin eh. Parang alam mo yung there's point of bragging na kahit 3 sila doon, mag-isa ko lang. Parang ganoon eh. Tignan natin live ni Bagong Lipunan kanina. At tawa ng tao si SAS. Structure nyon sa PCO, mag-PCOO, nagre-report si Boca kay Doc Lorin. No. No. Yun na nga ang problema kasi di mo maintindihan. Paliwanag ko sa'yo. Mocha was appointed personally by PRRD to report to him. Kung walang organizational chart or structure, di ba? Ito ang structure natin, ito ang gagawin mo lang. Okay? Kasi nga kung magsapawan tayo, hindi talaga tayo magiging organized. Yun ang point. So ibig sabihin nito ay violator si Duterte sa organizational structure. Kasi nga pwede siyang pumunta na lang dito. Yan siguro isa sa reason kung bakit nagagalit itong si Badoy or yung PCO. Bakit mo ako ibabaybas? Kung related sa PCO ang pinagagawa mo, bakit diretso ka sa presidente? Sino ka ba? VIP? Ganon? Bakit hindi nilang ginawang presidential? At bakit hindi mo ba naintindihan, Kaloy, na ang president bilang chief architect ng ating bansa, meron siyang power, karapatan, mamili ng kanyang gustong gawing gabinete. So, what bypass are you questioning there? assistant. Anyway, ganun pala. yung pinakalas. Diba? Masasabi ka lang. Halos lahat. So, ibig sabihin nun, kung ikaw ay staff, pupunta ka dun sa CEO, Structure ng yung sa PCO, yung sa structure yung sa position ni mo. related to the PCO, Appointing authority who says ano ang gusto ko, ito ang kailangan. Yung nag-appoint. Sino ba nag-appoint? Si Baduy ba? Okay mga kaloys, let's be clear. Sabi ni Nora, BL chain of command yun, sir. Ang gulo ng question mo, sir. Nag-rumble mo yung mean. Di nila mag-gets. Okay, yung organizational pati tuloy yung mga viewer mo, chart or structure. Yun na nga, makikita mo, di ba? Presidente, nakatag dito. Chart, di ba? Kung sino mag-report kanino. Okay? Yun din ibig sabihin ng chain of command na yun, di ba? Ang question